Si Pilandok at ang Batilao, isinaayos muli mula sa bayan ng Miranao. May isang pilandok na sinuyod ang lupa para maghanap ng makakain. Dahil naghihirap ay kailangan talagang kumilos, ngunit dahil sa pagod ay naisip niyang magpahinga muna. Huminga siya ng malalim at nabalik ang kanyang mata sa bahay pukyutan na animo ay isang batingaw. Samantala, isang manlalakbay na si Somuson ang napadaan sakay ng isang kabayo. Kapansin-pansin ang marami nitong dala na mula pa sa mga bayang napuntahan niya. Kabilang sa mga dala niya ang mga diamante, ginto at mamahaling mga bagay. Napansin ni Somuson sa alongan si Pilandok na nasa ilalim ng puno. Winika niya, "Bakit ka nandyan sa ilalim ng punong yan?" "Ay, ako ay naatasan ng sultan na bantayan ang napakahalaga at mamahaling gamit niya at nakataya ang buhay ko pa rito." Mabilis na sabi ni Pilandok na nabuhayan ng loob sa tanong ng manlalakbay. "Nakataya ang buhay mo? Katumbas ng isang mamahaling o maharlikang bagay na iyan?" Tanong ni Somuson. "Opo, isang mahalagang bagay, ang batingaw," sagot ni Pilandok. Patunugin natin nang malaman natin, maaari ba?" Tanong ni Somuson. "Naku, hindi maaari," sagot ni Pilandok. "Iyon lamang karapat-dapat ang maaaring gumawa nito. Ang mga kamag-anak lamang ng sultan ang maaaring magpatunog ng batingaw na ito." Natigilan si Somuson sa sagot ni Pilandok. Lalo lamang itong nagtaka at naakit na patunugin ang inaakala niyang batingaw upang mapakinggan ang itinatagong tunog nito. "Ngunit ako'y karapat-dapat, isang maharlika na anak ng sultan ng agama ng niyog." Ang pagpipili ni Somuson kay Pilandok. "Nakikita mo ba ang mga dala ko? Ito ang katunayan ng pagiging maharlika ko. Ibibigay ko sa iyo ang mamahaling bagay na mayroon ako kapalit ng pahintulot na mapatunog ang batingaw na iyan." Sinipat ni Pilandok ang mga sinasabing dala ni Somuson at pansamantalang nag-isip. Saka nagsalita, "Kagaya ng sinabi mo, ay kung talagang maharlika ka, ay wala lang sa iyo ang mga ibibigay mong yaman sa akin at hinahayaan mo akong makalayo nang sa ganoon ay mapatunog mo ang batingaw." Nagkasundo ang dalawa at sinabi ni Somuson ang ganito, "Ibibigay ko sa iyo ang yaman ko." Nang may abot niya kay Pilandok ang yaman, ay agad namang tumakbo si Pilandok papalayo. Samantala, gamit ang matulis na bagay ay buong lakas na pinalo ni Somuson ang inakalang batingaw na isa palang bahay pukyutan. Naglabasan mula sa inakalang batingaw ang galit na pukyutan na sumugod kay Somuson hanggang sa ito ay matumba. Saka lamang nailigtas si Somuson nang makita siya ng mga mandirigma. Nagising na lamang siya na nasa ibang lugar na ginagamot mula sa natamong paglusob sa kanya ng mga pukyutan.